making leaders across the island since 1946. The University of Mindanao continues its mission of developing human resources in the field of law, education, engineering and architecture, business and accounting, marketing and management, arts and sciences, social work, criminology and forestry, graduate and postgraduate studies, technical, vocational and livelihood courses. Study at the University of Mindanao, the first in leadership education. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for all the blessings in our everyday life. Thank you for guiding us and protecting us, for the wisdom and knowledge. Thank you also for blessings of good health. Always bless us, Lord, financially, physically, and mentally. Help us to be more generous, Lord. We're also asking for your guidance in every decision we make. If things don't go in our way, teach us to be patient. I trust you, Lord, in your plans. We know that you're always there guiding us. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, so mayong kaudtuhon sa tanan no for our viewers and also for the faculty and staff, for the teaching and non-teaching personnel. So as part of spiritual enrichment, by the way, so I introduce myself. Kundi ay si Fernal Friend Mau, so a faculty of computer engineering. So bale, before ko mag-start on the meat of this spiritual enrichment, so medyo kuan jud kay ni siya. So I know basig maulot ni kay Ma'am Glenda mo balibad jud ba. So si Ma'am Glenda, so even though bali hatag siya na tahas kay so bali hatag siya na tahas, so unsaon siya pag-deliver ang pulong sa Ginoo, or kumbaga masking believe lang po ko kay UM jud kay in terms of religion, ito sa diverse na community. Kung sagol tanan, so walay lamang na other or kuan ba sa uban mga sekta ni academe na nay lamang jud. So bali na alay dominante or bias something lang. Pero ang kanais lang kang UM jud regarding on the religion for my 2 years. So mag 2 years na ko within this month. So within for the past 2 years jud na na-observe na ko regarding on kang UM. In terms of religion jud, so adaptable kayo regarding kung unsa ka na klaseng sekta. Okay, so bale mag-start ta regarding on the meat na ginapanganlan nato siyang when life feels overwhelming, remember God is bigger than your struggles. Okay, so common naman kayo ni siya kay labaw na professionals, more on burnout na kayo ta or daghan na kay mga problema, pero naman po'y uban dyan na konsepto sa mga tao nga or sa mga
nagtrabaho jud na kung unsa ang problema gina-take na nila as a challenge. Or kumbaga manggod kung magtrabaho ka regarding sa napoy mga field pod sa trabaho na stagnant or anong routine is kanunay lang jud kayo siya. So here in UM, so wala man bali nag-endorse kumbaga, pero ako na observe lang jud is always challenge jud kayo siya. So kanunay dili mawala ang kanang na jud ng kalisod, pero always na ang kalisod gipangitan mo siya opportunity na masulbad mo siya. That's an bale part na siya sa imuha na accomplishment nimo na nahuman nimo na or na surpass na nimo siyang regarding on that problem. So we have some key points regarding on this topic na God is bigger than your struggles. So first, God is our strength and refuge. This will reference na to makitaan siya sa Salmo 46:1 or Psalms 46:1. God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. So, sa may pasabot ani niya. So, no matter how difficult gets, God is always there to provide strength and protection. Always ni siya ginatudlo sa mua dati. Bale ako way sa aside sa family oriented kumbaga, so unahon ang bale ang way sa church, responsibility sa church regarding ana. Masking active ka sa church naman jud kay panahon jud na ma-off jud ka or mawala ka sa passing regarding sa imo responsibilities nimo or makalimtan jud mo ang Ginoo usahay. Pero as always na to ang giniingon nato sa to ang kaisig ka tawo na masking unsa ang problema, mas dako pang Ginoo sa iya or mas dako pang problema kaysa sa mas dako pang Ginoo kaysa sa problema, sorry. So regarding sa nga na mga problems nato karong panahon na so dili kalimtan na mag hisgot sa ngalan sa Ginoo gyud. Pasalamat ta kay always manggod ta magpasalamat ta pag blessing na. Lord, salamat kayo kay nakakuha kog dako na grado. Lord, pasalamat ko kay akong sweldo is dako kayo, makapalit ko sa akong mga wants and needs nako diri as kalibutan. Pero wala ta nagpasalamat sa Ginoo regarding sa mga problema na gihatag niya sa tuwa. Mao po na ko nabantayan pod or bali kani pod siya tun-an pod nako ni siya sa mua pong member pod sa church regarding the Sunday school. Ngano daw kasagaran daw, sige daw pasalamat daw on the positive side regarding on unsay na achieve, unsay na naabot sa ng mga blessing. Pero as Bible says, masking problema blessing mangyapon na siya kay dili kasuwayan sa Ginoo ay kung dili kasuwayan sa Ginoo kung asa ka kutob kumbaga ba. So balik ka na siya na way asay dako kay siyang problema kay kasagaran pagtagaan nato siya og problema, pagtagaan ta og problema sa Ginoo or sa panahon jud or kumbaga ba itas ta sa panahon jud ba makapamalikas pamanggani ta na unsa man ning kinabuhian ni hastang lisuda. So remember, masking unsa kadako or unsa kalisod ang problema, always magpasalamat ta. Kay dili man ta always perfect or always nakita makatag og solution regarding on that problem. So masking unsa kalisod ang problema, remember na ang Ginoo mao gani nang cast your burden upon me. So ang way ana nakantaha, kung unsay tanan na mga kasakit sa kinabuhi, isurrender na siya sa Ginoo. So daghang mga tanong unsa ang pag-surrender ani. Remember, faith live by faith not by sight. So ayaw kumbaga di ka mo sangbit og Ginoo na dira ka mo sangbit sa Ginoo kung naindan nimo is kailangan ang physical dira. Remember ang Ginoo is everywhere. So ang ato ang lawas man gani iha ganing templo gani na siya. Kailangan respeto na to ang lawas pod na to. Part pod na siya as the Bible says. And then second, so cast your worries on God. So remember in 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Remember, we don't have to carry our burdens alone. God invites us to give them to Him. So mo to kung ingon kaganina, cast your burdens upon Him. So sakal na daghang man gud uban na hinuon makalingaw pod ang kinabuhi pod na jud ng positive ug negative na tao or ginatawag pa sa Chinese nga yin ug yang. Di na siya mawala na balanse kay kasagaran usahay mag-uol man gud ta na kita as a Pinoy kultura na jud nato ang pagka relihiyoso. Pero aside pod ana na kulturahan man pod na jud uban pod na di jud mo tuod jud og Ginoo.
una di mo tuo Ginoo kay di nila makitaan ang Ginoo. Pinaagi sa presensya, pinaagi sa panahonan ang ginahanglan sila. Remember the story of Job or ni Job na regarding nagitagaan siya tanan, gikawilihan siya taman sa Ginoo. Gitagaan siya og maayong luna, gitagaan siya og maayong mga bahandi niya. Karon gitistingan po siya sa panahon. The moment na si Job nag-question sa Ginoo nganong gisilutan siya, ang Ginoo ni sangbit jud sa iya. Remember, gikan sa pagsugod sa sinugdanan aning kalibutan or the universe, the entire metaverse pod nato. Wala ta kung wala ang Ginoo. Pero some of the people na dili pod magatuo pod ang ana, ilapod na siya. Pero ato adri is regarding on the relationship between kita og sa Ginoo. Pag nata relationship ana na way, ang ana na way na regarding sa relationship nato, always gasalig jud ta sa Ginoo. Walay mali kay mo nay gusto sa Ginoo, magsalig ta sa iya. Remember, anak ta niya, hinigugmang anak ta niya. Pinaagi, remember John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but has an everlasting life. Pinaagi kang Jesus Christ, yung bugtong anak niya, gisalbar ta. So, mo nang maging makasasala daw ta diri. I remember the Bible says, nalimpyuhan na ta, pero always kita nagapili gyapon sa dautan. So, natay katungod o gitagantag katungod sa Ginoo na mupili ta sa tarong nga dalan. Pero kasagaran ang dalan daghang unos latason, ingon pa daw nila. So kung gusto ka mo pasaan sa krus mong kinabuhi nimo, ay kalimtis ang piti ang Ginoo. Ikatulo, so God's power is greater than any trials. Isaiah 41:10. So at least na tayo mga reference pod nato in terms of biblical basis. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am with your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So God reassures us that He is always in control, even the toughest moments. So masking lisod na kaayo, kulang na kayta sa tulog sa trabaho, labaw more on sa accreditation jud ba, unang kabiliban kay UM, pat kanang kuan jud kayo ba, tinabangay. So walay kanang kailangan na always kailangan 100% ang ato ang exert na to ng mga effort na to. So pasalamat ta for the community na magtinabanganay. So aside anong term na tinabanganay, mo po nang way pod sa Ginoo pod na gitabangan ta niya. Gitagaan ta niya og tao na motabang ta regarding sa pagpasaan sa problema or pagsulbad ana niya. Dumdumi, God's power is greater than any trial. So unsa ra man ang problema, mo ganang kabalakahan usahay na some of the people na dili nila makaya ang ilahang mga problems, they commit suicide. Di man pod tanan na payuban agi pag depression pod ana siya. Pero depende sa pagkonsepto sa panghuna-huna maguna sa tao. Or kailangan lang jud na nadyoy mahay jud or regarding sa kauban nato mo gani nang sa panahon pa sa pagmugna sa sa tao, kailangan nadyoy tay kauban. So dili mabuhay ang tao apan sa tinapay lamang, kundi apan pod sa pulong pod sa Ginoo. So unsa na to na siya pag-achieve ng ana? Remember, di man aside na kailangan ma-achieve na ko na siya always kung magsimba sa simbahan. Aside ra ang Ginoo bisan asa manggod siya. You can pray bisan asa, masking sa punuan sa mangga, ampo lang ka. Masking nakasasakyan na nagabiyahe ka, ampo lang pug ka. So dili kailangan na standard kayo na always sa simbahan. Though ang meaning sa simba is pagsamba, to praise Him. Okay? So, ikaupat. So, God works everything for good. So, makita po siya sa Luke 1:37, and we know that in all things God works for good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So, walay rason mali lang ang phrase. Tanan na panghitabo sa tong kinabuhi na ay rason jud na siya. Maabot ang hinigugma sa imong kinabuhi, mahanaw ra pod sila, ma-success ka, maluspog ka, or way sa pagka-fail pod di mo draa, nay rason ang Ginoo draa. Remember, as my personal na struggle pod or ways akong personal pod nako na mga kaagi pod dati or until karon na tanan mga problems gina-take pod nako na siya as ways sa challenge na Lord tabangi ko ani
kay wala ko kasabot sa akong trabaho, unsa ko ang ginalatos na ko na trabaho. Ihatag sa kuha ang kandila sa kaalam o kandila pod sa kamatuoran pod amahan regarding sa unsaon ako ni siya paglatos tanan. Remember ang kinabuhi kay murag sama sa dagat, daghag mga gapnod na nagalutaw-lutaw lang. And then the last we have 5. His grace is sufficient. So gilas na ko ni siya. Remember in 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. So when we feel weak, God's grace is enough to sustain us. So ang uban pod ng konsepto pod, or di mo po siya matawag na kung kinaraan pod, kanang medyo ang kinabuhi daw sa tao mura daw kandila daw, kay kung di daw masustain daw tarong daw ang gasilaab daw ng kandila, pwede po siya mapalong or labaw na ang kanang problema na murag sama sa hangin, mukalit po tagkapalong. Pero tabangan ta sa Ginoo na masindahan or enlighten ta regarding sa mga problems nato. So aside sa way sa Bible verse na to drian na my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So regarding kung gibati ta og kaluya gyud draa, so napoy uban pa dra nagkasiluanay, aside po sa jud most common jud sa trabaho magkasiluanay jud na siya dra. Pero hinoon matawag na ko siya normal kay dili lingaw ang trabaho kung walay mag-away. So namjud nang maabot sa punto na di magtinagdanay, dili mag-abot pero walay nakitaan. So depende pod sa tao po na siya sa pag-adapt po ng anak pod. So malo po na kung matikdan pod ba. So pero regarding sa anak, napoy uban pod tao na naay mapasayloong kasing-kasing. Either ako'y nakasala or ang laing taong nakasala, even ako'y nakasala, mga jud kag pasaylo. Remember ang word nga sorry, dili man siya lisod, pero napoy uban na pasensya dili ko Ginoo, kay angay magpasaylo og tao. Mag-ingon pang uban na Ginoo gani daw magpasaylo daw, pero pasensya dili daw sila Ginoo. So napa na sa ilaha pud na, no. Regarding on that kind of aspect manggod, pagpasaylo, pag hinigugma, so naman po tayo ginatawag na tong fruit of the spirit na malipayon, mahigugmaon, makighineusa, makighalubilo pa, aside po na being humble po. So masking unsa kalisod kay na po ng uban pod na ay to na ay na sistema. So kung unsay gibalos sa iya ha, mapoy ibalos pod niya pag ibalik pod sa lain. So bale kung sa Tagalog pa lang na proverb na to or kasabihan na to siya na kung batuhin ka ng bato, batuhin mo din ng tinapay, pero ang uban dili jud ana. So kay ang pagmugna sa Ginoo is unique magud ang tao, depende on sa pag-adapt sa mga problems. Remember as part of my ending na phrases lang nako regarding on this sharing naman pod, di na to kalimtan na ang Ginoo naa kanunay. Dumdumi nara na siya sa inyong kasing-kasing ninyo. Ayaw pabuta na mabot na ka sa punto na retired na kadra pa ka ma-active po sa simbahan or ma-active po ka regarding on na bahin sa pulong sa Ginoo. Nabi nang uban na gitagaan o pagsuway kay sa Ginoo, pasalamat ta kay wala tayo nga na way gitagaan or wala ta gitagaan sa Ginoo na anak na klase na paagi ba na iagig disgrasya tapos gitagaan pag ikaduhang kinabuhi dito pa ma-active pod ngano kailangan pa nato na siya pabuton na tagaan patag uno sa tong kinabuhi nato dara or napoy uban pod na dili nila makayag cope up nga na problem ang mahitabo man pod ilang silutan ang Ginoo. Remember, pipila lang pod ta kay kasagaran man gud ang karon as yang professional man pod na ang huna-huna pa lang karon is ang more on kalibutanong kalipay pa ba. Napoy uban na ang instead na kalibutanong kalipay, pag mayon tag spiritual na kalipay, kung unsa lang naabot sa tuwa dria, settle na ta. So or kumbaga pod na being kuan na ba, pag anak kampante na or bale dili na kailangan pa og sobra bagay kayo or kanang sakto lang jud kayo, di na magdemand og unsa pa. So regarding ng anak, so masking tagaan siya pagsulay, tagaan ta pagsulay or tagaan tag mga dagko kayong problema sa kinabuhi, remember sang pito lang jud ang Ginoo. Pila ra man ang Ginoo, Lord tabangi ko ani. So always tagaan jud ka anak niya og aside anang
gina-common sa Bible na tagaan kag anghel na tabangan kaniya dira. Ang anghel is daga magug kayong form manggod ana. So either imuhang kauban nimo, imong ginikanan nimo, hinigugman nimo sa imong kinabuhi. So kana pod siya na way na pwede ta mo sangpit. So natay pag maayo pod kasi mong kapwa pod mo tao, just kuan lang mga ilag tabang nampun ang ma-pride man pod na tao na masing unsang problema dili man pod mga ipagtabang kay tungod lagi daw kuno kaya daw nila. Nay uban makaya nila pero di sa tanang panahon. Sama na siya sa battery, nadyo panahon na malobat jud na siya. Okay? So kato lang siya karong kaudtuhon nato no. So tama alauna na jud di ay. So kana lang siya. So by the way, this is Ferhanel Friend Mau as part of delivering regarding on God's word regarding on this spiritual enrichment. Okay? Okay. As human beings, we are wired to connect, socialize, communicate. We communicate every day, whether verbal or non-verbal, face-to-face or through email, text, or via social media. Communication has always been a key to our functioning well-developed society. Discover the interdisciplinary factors in the field of communication. Explore how communication responds to the major shifts in history. Examine how everyday forms of communication create meaning and shape our perspective of the world. Communication that navigates the forces of change and globalization. Our emerging reality. This is our critical focus. Okay, so lastly, so magbilin lang kog mga kataga lang jud no. Remember, God loves us and also gusto lang sa Ginoo na i-love back lang jud siya. Dili siya kabalo magdumot jud. Di siya kabalo makalimot jud. Mas remember, ang demonyo manggani sangpiton ka sa imong mga sala, pero ang Ginoo sangpiton ka sa imong pangalan nimo. Kay ikaw may hinigug mga anak. Okay? So before mag-end ato ang way sa spiritual enrichment na to no. So dako kong pasalamat for the HR for this opportunity, and remember this spiritual enrichment na to, so madunggan na to siya og makita na to through Facebook Live every last Wednesday of the month. Okay, so daghang salamat.
CLAYGO stands for Clean As You Go, and it's not just a catchy acronym, it's a way of life. It means that we leave no trace of trash wherever we go. Whether you are munching in the canteen or hanging outside, remember the ABCs of CLAYGO. Always bin your clutter. In essence, CLAYGO isn't just about keeping things clean in the moment. It's about fostering habits and attitudes that benefit us, others, and the world around us in the long term.